Dito po sa video ni VP Sara, mapapakinggan po natin mga kababayan na nagbigay na daw po ng huling habilin si dating Pangulong Duterte patungkol po sa kung anong gagawin sa kanyang katawan in case na pumanaw po siya. So pakinggan po natin yung binahagi ni VP Sara. Pakinggan po natin. Oh yes, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya pag naman yan. Oo. Sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang ano. And then sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Well, natural din naman na siguro yung sa 80 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari na. So yun po, no, ibinahagi niya kung ano daw po yung gagawin dun sa katawan ni dating Pangulong Duterte in case po na pumanaw siya, no. And understood naman, ano, kahit si VP Sara nagsabi, 80 years old na, may edad na, no. At alam naman po natin na may mga nararamdaman na ang dating Pangulong Duterte patungkol po sa kanyang kalusugan, hindi pa man po siya nakukulong sa ICC. Kaya mamaya may ibabahagi lang po ako talaga na hindi ko nagustuhan sa ginagawa ni Harry Roque, na sinasabi niya sa publiko na tila ba kinukondisyon niya ang mga tao, ang utak ng mga tao na kapag na-deteriorate ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte at may nangyari dito na pumanaw, in my opinion, sa pagkakaunawa ko, parang gusto niyang sabihin na ang dapat sisihan si PBBM, no? Na dapat managot si PBBM sa taong bayan. Mamaya, ibabahagi ko yan, bibigyan ko po ng reaksyon. Pakinggan po muna natin yung unang naging wife ni dating Pangulong Duterte. Dito naman po binahagi niya yung kalagayan ng kalusugan ni Duterte. Eto na po. I'm fine. I'm happy that I have seen him. And he's okay, but he's so fit. Skin and bones. Tulad sa picture na ito, she's really that, you know. And I asked him, I want to eat the food. Sabi niya, ayaw daw ng food. Ayaw na, and pabalik-balik daw. Hindi ba siya nilulutuan ng mga Filipino food? No. So whatever lang. Yeah, then at least he said that he is no longer taking any meds. At least okay yan, no? He's healthy. Parang tingin ko he's healthy, but as an old man, You never know. yeah, tulad na mahina na maglakad, you know, yan na. But how is he with the weather, ma'am, lately? Kasi sobrang init ng weather lately. Yeah, I told him, sabi ko, malamig. Sabi niya, may init naman. Sabi ko, malamig pa rin para sa akin. Sabi niya, sabi niya, kasi matanda ka na. Pero mag-exercise naman si person. Hindi po rin. Gusto lang niya mag-sleep. Gusto lang niya manood ng TV. Yan, after daw the TV, sleep na naman daw siya. Yun lang. Yun ang ganun. At saka nagbabasa naman siya ng libro, ma'am. Yeah. Nabasa din. Pero not so much. Gusto niya yung TV. Tapos he was asking about how is Davao, ganon. Okay ba daw si Basti sa kanyang kwan because he is the mas acting mayor, diba? So, sabi ko, okay naman, there's no problem. Sabi ko, when your grandson is also the vice mayor, sabi ko, then the other one is the
congressman of the 2nd District. And he also asked me, did the Hugpong daw won? Sabi ko, yes. Most of them are from Hugpong. Okay, narinig po natin. Una natin narinig yung kay BP Sara na sinasabi niya yung huling habilin ni Duterte kung anong gagawin sa katawan niya in case na pumanaw siya. And then yung first wife niya, si Ginang Zimmerman, nagbahagi patungkol sa kalusugan. Na-mention na butot balat na raw, pero at the same time, na-mention din naman ni Ginang Zimmerman na maayos yung kalagayan, hindi na raw nagtitake ng medicine. So ako, meron po akong opinion, hindi man ito expert opinion, naisip ko dyan siguro nagbawas ng cholesterol ang dating Pangulong Duterte kaya po pumayat, no? And I think kung sinasabi ni Ginang Zimmerman na okay naman yung kalusugan, wala namang sakit, then therefore, sa tingin ko, maayos ang kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulong Duterte, no? And si BP Sara na rin na nagsabi na 80 years old na, may edad na, so parang sinasabi na eventually, ganun naman talaga yung nangyayari sa tao kapag may edad na, no? Bumibigay ang katawan at pumapanaw, no? And very much like I said, hindi pa man po pumapasok si dating Pangulong Duterte sa ICC, hindi pa man siya nakukulong, may mga medical conditions na po siya, may mga issues na siya sa katawan, kaya nga po may mga iniinom na siyang gamot, no? Ngayon mga kababayan, ito lang po talaga yung hindi ko gusto sa ginagawa ni Harry Roque. Ibabahagi ko sa inyo itong post sa kanyang page. Ito ay galing din sa video na siya mismo ang nagsasalita. Ang sabi niya dito, magdasal ka Marcos Jr. na tumaba muli si Tatay Digong kapag may nangyari, bangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating na Marcos. Hindi kayo papatawarin ng sambayan ng Pilipino. Sabi ni Harry Roque yan. Galing po yan sa video na ito, no? Tapos ginawa nila ng quote card, ipinost sa page ni Harry Roque. Hindi ko mapaplay ang video na ito dahil meron pong tugtog, baka po tayo makapiright. Pero kung hahanapin niyo po yung video na yan or kung napanood niyo na, sinabi din po niya dyan, mga kababayan. Sinabi niya dyan na pinakidnap ni PBBM si dating Pangulong Duterte. Yun po yung kanyang ini-insinuate. At tila sinabi niya na hindi na magtatagal sa posisyon si PBBM kung may mangyari po sa kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Sinasabi niya na magdasal na raw si PBBM na tumaba ulit si dating Pangulong Duterte. Kung maalala nyo, ibinahagi ni Ginang Zimmerman na butot balat na. Pero at the same time, sinabi din naman din ni Ginang Zimmerman na maayos ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte at hindi na nga raw nagtitake ng gamot. Sabi ni Harry Roque, kapag patuloy daw po na pumayat si dating Pangulong Duterte at may mangyari daw po kaya dating Pangulong Duterte, tapos na daw po ang pamilya ni PBBM. At sinabi pa niya na kung nung una nakapunta pa raw ng Hawaii ang pamilya ni PBBM, this time daw, baka hindi na makaalis ng Pilipinas si PBBM o yung pamilya niya kung may mangyari po sa kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Bibigyan ko po ng reaction yan at sasagutin ko po mga kababayan kasi mali itong ginagawa ni Harry Roque. Again, kung gusto niyo pong mapakinggan, yung sinasabi ko naman po sa inyo ay accurate, no? At pinakita ko naman po sa inyo yung quote card. Pwede niyo mapanood yung video para marinig niyo po, no? Hanapin niyo yung video para marinig niyo yung actual na sinabi ni Harry Roque. Mali po yung ginagawa niya. Minamind condition niya ang mga tao na sisihin si PBBM kung may mangyari sa kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Sinabi pa ni Harry Roque dito, baka daw po maghoromentado na ang mga Pilipino. Although hindi naman daw niya sinasabi na gawin niyo ng mga Pilipino. Pero baka daw maghoromentado na ang mga Pilipino kapag may nangyari po sa kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Sabi niya hindi daw imposible na baka batuhin daw po sila PBBM ng taong bayan kapag may nangyari daw po kay dating Pangulong Duterte. Kapag may nangyari daw, bangungot sa kanilang lahat kila PBBM kung may mangyari daw po kay dating Pangulong Duterte. At sa henerasyon daw po na dadating sa mga Marcos, hindi daw po papatawarin ng sambayan ng Pilipino ang mga Marcos. Yun po yung mga sinabi ni Harry Roque. Again mga kababayan, pwede nyo pong hanapin yung video. Ang alam ko nasa page din niya yan. Nandiyan na po yan, no? Sa Blue App, sa TikTok, andyan na yan. Hanapin nyo na lamang po, no? So, basically, ito po yung ginagawa ni Harry Roque. In my opinion, kinukondisyon niya ang mga tao, ang mga Pilipino. Tapos may paiyak-iyak pa yung katabi niya, umiiyak, no? Umiiyak yung katabi ni Harry Roque sa ate. In my opinion, kinukondisyon nila na maggalit ang taong bayan kay PBBM kapag may nangyari sa kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, tama po ba yun? Mali yun, mga kababayan, maling-mali. Walang kinalaman si PBBM sa kalusugan ni Duterte. Kahit hindi si PBBM ang nanalong presidente,
kung si Atty. Leni Robredo man, lalo nang napabilis ang pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Nung una nga, pinrotektahan pa ni PBBM si dating Pangulong Duterte. Kahit sinong maging presidente after Duterte, malaki po talaga yung posibilidad na makulong si dating Pangulong Duterte dahil ang dami nga pong kaso ng EJK. Ngayon, bakit ang tono ng pananalita nito ni Harry Roque ay paninisi kay PBBM? At in my opinion talaga, kinukondisyon na niya ang mga tao na magalit kay PBBM sa mga Marcos, magalit sa presidente kapag may nangyari sa kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Si BP Sara na mismo nagsabi 80 years old na. And understood naman yan eh. 80 years old, matanda na, nagde-deteriorate na po ang kalusugan ng tao pag ganyan na ang edad. And like I said, hindi pa man po pumapasok si dating Pangulong Duterte sa ICC, hindi pa man siya nadadakip ng ICC, may mga issues na siya sa kalusugan niya, may mga medical condition na siya. So bakit si PBBM ang sisisihin mo? Bakit mo parang tila inuudyo ka ni Harry Roque ang taong bayan na magalit kayo sa mga Marcos, magalit kayo kay PBBM? Dahil siya ang may kasalanan sa nangyayari kay Duterte. Mali yun mga kababayan. Una sa lahat, si Duterte po ang nag-commit ng mga bagay-bagay kung bakit siya nakasuhan sa ICC. Pangalawa, ang nagkaso sa kanya ay ang grupo po nila Senator Trillanes at si, if I'm not mistaken, Congressman Alejano. Sila yung pumunta mismo, personal na magdala ng kaso sa ICC na isinampa nila labang kay Duterte. Ngayon, ang nangyari, naging presidente si PBBM, bakit sa kanya nyo sinisisi? At bakit kung may mangyari sa kalusugan ni Duterte, bakit si PBBM o yung pamilya niya yung sisisihin nyo? Una, hindi naman siya yung gumawa ng mga kasalanan eh. Hindi siya yung reason kung bakit nasampahan ng kaso si Duterte. Kasalanan ng mga Duterte yon. Ako nga, hindi ko masisisi sila Senator Trillanes at Congressman Alejano dahil ginawa lang naman nila ang dapat. Dalhin sa korte ang mga reklamo, ang daing at sakit na naranasan ng mga pamilya na nabiktima ng EJK. Tama lang yun. Wala tayong dapat sisihin. Hindi natin dapat sisihin si PBBM. Hindi natin dapat sisihin sila Trillanes at si Congressman Alejano. Sa katunayan, si Duterte pa nga yung naghahamon sa ICC, di ba? Siya yung malakas ang loob. Siya yung na talaga namang sabi, sasampalin, sisipain. Hindi po ba mga kababayan? And yung katotohanan na umalis siya sa ICC during his term, ibig sabihin lang nun, may kinakatakutan siya kasi may kinukumit na siyang mali. May kinukumit na siyang illegal nung panahon ng kasagsagan ng war on drugs. Kaya ang dami pong EJK. So, alam na po ni Duterte na meron na silang nakukumit na kasalanan. Bakit si PBBM ang sisisihin nyo kung bakit nakulong si dating Pangulong Duterte? Bakit pinapalabas nyo na pinakidnap ni PBBM? At bakit ngayon, na dahil matanda na ang dating Pangulong Duterte at meron ng mga nararamdaman sa katawan niya, may mga issues na sa kalusugan niya, bakit si PBBM pa rin ang sisisihin nyo? Nagkakaedad na yung tao, humihina na ang katawan, na deteriorate na ang kalusugan. Kahit nga si BP Sara, naiintindihan niya na gano'n naman talaga, 80 years old, di ba? Nabanggit ni BP Sara yan dun sa pinarinig ko sa inyo, pinanood ko sa inyong video, sabi niya, ganun na, non-verbatim, sabi niya, ganun talaga ang 80 years old, no? Eventually. And understood yan. And like I said, kahit sino presidente ang nanalo, Mapa Isko Moreno, Ping Lacson, and or si BP Leni, or si Manny Pacquiao, na isang pa na yung kaso sa ICC. Malamang sa malamang, madadakip din siya. Ngayon, dahil lamang si PBBM ang nanalo at ang nakaupo, sa kanya lahat ng sisi. Hindi naman siya ang nagsabi kay Duterte na gawin niya yung mga kasalanan niya, hindi po ba? At hindi rin siya ang nagsampa ng kaso. Ngayon, kung dahil sa pagkakakulong niya, doon siya tumanda at doon magkaroon ng mga issues pa na mas marami ang kalusugan niya, hindi rin kasalanan ni PBBM yun. Kahit nasa labas or loob siya ng kalusugan, eventually, body nature, nabibigay ang katawan ng matanda, no? Magkakaroon ng mga issues sa kalusugan. So, hindi ko maintindihan ng pinagagagawa nito nila Harry Roque. No? Tapos ganyan, may iyak. Talaga namang, kung ikaw ay weak mag-isip at uto-uto, talagang madadala ka sa mga ito eh. Mapapaniwala ka nila at talaga namang magagalit ka sa Pangulo. Dahil yun ang kanilang layunin. Galitin ng mga tao na i-mind condition ng mga tao na basta kapag may nangyari kay dating Pangulong Duterte, kung pamanaw man siya doon, dahil sa
na-deteriorate ang kalusugan niya, ang sisihin si PBBM. Parang ganun yung pinapalabas nila eh. Parang ganun po yung pinapalabas nila. Actually, ganun na nga. Tapos parang tila nagbabanta na lagot kayo kapag may nangyari sa kalusugan ni Duterte. Sabi, ipagdasal daw na tumaba ulit si Duterte. Dahil kung hindi, baka hindi na kayo makapunta ng Hawaii, baka hindi na kayo makalabas ng Pilipinas. No? Yun yung mga binitawang salita ni Roque. Hanapin niyo po yung video. Maririnig niyo po ng aktual. Hindi ko lang ma-play dito dahil meron pong tugtog, mga kababayan. Ayoko pong magkaroon ng copyright issue ang aking channel. So, ganun po ang ginagawa nila. Napakawalang hiya po. Ginagalit ang mga tao, kinukondisyon ng mga tao na magalit kayo sa mga Marcos at kay PBBM dahil siya yung may kasalanan. Yun ang gusto nilang palabasin. Pero again, paulit-ulit ko nang sinabi, hindi pa man presidente si PBBM, may mga kaso na si Duterte sa ICC. Presidente pa lang si Duterte, sinampa na siya ng kaso nila Trillanes. Ngayon, nakulong siya at nagkakaroon ng issue sa kalusugan. Bakit kasalanan ng Pangulong Marcos? Bakit kasalanan ng Pangulong Marcos Jr.? Human body yun eh. Human nature yun eh. Tumatanda ka eh, di ba? Napakawalang hiya talaga nito nila Harry Roque, mga kababayan. Kaya ako po'y busit na busit. Bakit ganyan ang ginagawa nyo? Kahit sinong presidente nakaupo dyan, eventually magkakasakit si dating Pangulong Duterte dahil tumatanda. Si Pinoy nga eh. Hindi po ba? Hindi naman nakakulong yun, pero pumanaw dahil nagkaroon ng cancer. May sinisiba tayo. Sinisiba natin si Duterte na, kasi ikaw pinaimbestigahan mo yan, blah blah blah, di ba? Although kahit may sakit si Pinoy Aquino, talagang hinarap niya yung mga hearing. Dumalo siya sa mga hearing, hindi siya nagyabang, hindi siya nagpakahambog, hindi siya nanakot, hindi siya nagbanta. Naging polite siya, magalang na sumasagot sa mga tanong ng mga senador. Kahit dati siyang presidente, wala siyang yabang sa katawan, mga kababayan. Pero itong mga ginagawa nila Harry Roque, wala sa katwiran, irrational, kawalang hiyaan, mga kababayan. Kinukondisyon nila ang mga supporter nila. Sila lang naman yan eh. Nasasabihin, magagalit ang sambayan ng Pilipino. Huwag nyo nang gamitin yung sambayan ng Pilipino. Hindi lahat kapareho ng inyong paniniwala at hindi supporter ng mga Duterte. Hindi lahat sumusuporta sa gusto nyong mangyari. Pero mali talaga yung ginagawa ng mga ito. Maling-mali. Kaya napaka-importante po yung ginagawa ng mga vloggers na nagpapaliwanag at sumusupalpal, umu-oppose sa mga narrative nila dahil kung hindi, sila po yung papaniwalaan. And I think dapat yung gobyerno gawa ng action nito si Harry Roque kasi parang in my opinion nag-uudyok, no? Tila nag-uudyok na ginagalit ang taong bayan para kinukondisyon ng taong bayan para magalit kay PBBM at sa kanyang pamilya dahil sa kung ano man daw mangyari kay dating Pangulong Duterte. Again, paulit-ulit na ako, hindi naman si PBBM nagsampa ng kaso. Hindi rin si PBBM ang reason kung bakit namamayat, no? Nakakulong eh. Alangan namang, kasi parang kung gusto niyo sabihin na nakakulong, kailangan palabasin niya yan para hindi ma-deteriorate ang kalusugan. Di ganoon na lang din ang gawin natin sa lahat ng matandang nakakulong, no? Lahat ng nakakulong na matanda na na-deteriorate ang kalusugan. Kalumutan ng lahat ng krimen, kalumutan ng lahat ng kasalanan, at palayain, ganun ba yun? Pambihira naman, napaka-irrational. Abogado yan Abogado yan, mga kababayan. Talaga namang nakakapikon at nakakagalit ang pinaggagawa. Mind conditioning, wag po tayong maniwala, mga kababayan. Wag po tayong maniwala. Nakakagalit po yan at dapat sana aksyonan niya ng ating otoridad. Hindi po tama ang ginagawa ni Harry Roque, mga kababayan. Salamat po sa panonood. Sana po makapag-komento kayo at malike ng video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.